So ngayon ito, sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, Melvin Matibag inaming may mga tumatawag na para ipatigil ang kaso laban sa pamilya nito daw pong si Defensor. So ito, i-play po natin. Face the music. Inaareglo na ng palihim, kaso ang problema hindi nila kayang aregluhin. Ito pong si NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi nila maare-areglo. Kaya ngayon nag-iiyak si Mike Defensor sa media. Music. Yan ang unsolicited advice ni NBI Director Melvin Matibag kay Mike Defensor. Higit ni Matibag, walang pamamlitika sa kasong kanyang kinakaharap ngayon at ng kanyang asawa at anak ng dating kongresista. May mga tumatawag na raw kay NBI Director Attorney Melvin Matibag para ipatigil ang human trafficking case laban sa asawa at anak ni former Congressman Mike Defensor. Ibig sabihin may umaalbor na. Yan napakaliwanag Di ba, may tumatawag na kay NBI Director Melvin Matibag at inaalbor na. Ito pong pamilya na kung saan ipatigil na yung kaso laban sa pamilya ni Mike Defensor. O gaano katindi niyan? Kung may tumawag po sa inyo, Direktor, titigil na daw si Mike, hindi na daw tayo babanatan. So, baka kailangang mawala yung kaso. Katunayan po, may mga tumatawag na, Ma'am Gurina. Meron na po. Pero sabi ko, he has to face the music. Sa ongoing ng Bilyonaryo News Channel, umalma rin si Matibag sa depensa ni Defensor na 2019 pa lang ay binitiwan na ng pamilya nito ang sinalakay na hotel sa Pasig City. Because yung pong nakuha nating dokumento sa Security Exchange Commission, lumalabas 2025 updated, same sets of officers at nagpa-function pa rin po. Ayon Diba? pa kay Matibag, may Kasi parang sinasabi dito ni Mike Defensor, 2019 pa lang binitawan na nila yung pamamahala po doon sa Blue Hotel. Kaso nga lang ang problema, doon po sa dokumento ng Security and Exchange Commission, lumalabas po doon mga kababayan na 2025 ang nakasign, asawa po ni Mike Defensor. So ibig sabihin walang katotohanan na binitawan nila yung Blue Hotel noong 2019. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po yung pamamahala ng asawa ni Mike Defensor mga kababayan hanggang 2025. Baka nga hanggang ngayon pa di po ba? mga testimonya na pumupunta mismo si Defensor sa naturang establishmento. Actually, yung kumakandidato po siya na mayor, doon niya ina-entertain yung mga leaders, mga kapitan niya, mga kagawad ng barangay. At nandun po si Johnny Defensor. Posible rin anya na itaas sa qualified human trafficking ang kaso. Grabe, bigat yan. In a state of emergency, may crisis tayo at nadeklara po yan. Nakalagay po sa batas, during crisis, pandemic, anything, the crime will be qualified. Muli ring pumalag si Matibag sa alegasyong pamumulitika lang ang nangyaring raid. Send a wrong signal to those criminals who wants to do criminal acts. Kasi kung ikaw pala gusto mong gumawa ng criminality, ang gagawin mo na rin lang, kakalabanin mo yung gobyerno openly. Tama. Ako sabi mo, pinupolitika ako Kaya ako inuhul. Yan ang dahilan kung bakit patuloy na inuupakan mga kababayan ni Harry Roque ang pamahalaan. Kasi ang gusto niyang palabasin dito, ginigipit siya ng gobyerno kahit alam naman natin pare-parehas practically na dapat hinaharap niya na yung kaso niya. Kasi yung kaso naman po ni Harry Roque, hindi naman po gobyerno may gawa niyan. Yung sarili po niya ang may gawa niyan, kaya po siya nahaharap sa mga kasong yan, mga kababayan, na katulad ng qualified human trafficking, katulad ng tax evasion. Sino po bang gumawa niyan? Siyempre si Harry Roque. Kaya nahaharap siya sa ganyang klase ng mga kaso. At ngayon ginagamit niya yung mga pagbanat niya sa pamahalaan para palabasin na ginigipit siya. At ganyan din yung ginagawa ngayon ni Mike Defensor, mga kababayan. Pinapalabas niya na ginigipit siya ng ating pamahalaan. Sa gitna naman ng agam-agam tungkol sa mga pinalaya sa raid, iginiit ni Matibag na patuloy ang kanilang case build-up. Handa rin daw siyang humarap sa posibleng investigasyon ng Senado. At saka yung sinasabi mga kababayan sinasabi ni Mike Defensor na ginigipit siya porket nagsalita siya kasama yung 18 dating miyembro ng Marines. Uulitin ko mga kababayan yung sinabi ko kanina wala na yung 18 dating miyembro ng Marines. Bistado na ang kasinungalingan. Bakit ko nasabing bistado na ang kasinungalingan?
Napakaliwanag yung sinasabi dito. Sabi daw dito mga kababayan, basahin ko sa inyo ha. Saldico, nasa 120 araw ng pinapasweldo o nasa 120 araw ang pinapasweldo. Ano yung sabi dito? Saldico, nasa 120 raw pala ang pinapasweldo niyang bodyguard noon. Ibig sabihin, 120 mga kababayan yung bodyguard nito pong si Saldico. So ngayon, ano ba yung highlight dito mga kababayan? Ano ba yung pinaka-climax dito? Yung pagbubulgar kung magkano ang pera na inialok dito po sa 18 dating miyembro ng Marines na lumabas at naninira sa ating pamahalaan at doon sa ibang mga politiko. Nakalaban ng mga Duterte sa politika. Ano po, so ito, i-play po natin. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines. At saka ito, take note ha, yung nagsasalita po dito, hindi po galing yan sa pamahalaan, hindi galing yan sa mga tagalabas, yan po ay mismong tauhan ni Saldico. Mga kababayan, at ang idinidepensa niya dito, si Saldico. Ano po, so ito, i-play po natin. At bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sana'y paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kuha ang larawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyarian niya ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umano'y bagman ni Ko. We reached out to some of our team members looking for jobs. And dahil nga kasama namin dati, sabi ko, sige kung tulungan ko silang ng trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkop sa 18 dahil sa alok na hindi bababa sa 1 milyong piso. Sabi ni Mr. M, Diba mga kababayan? Pero inyo, inaalok na ng trabaho yung second batch ng dapat lalabas na mga kasamahan ng 18 nagpakilalang miyembro ng Marines, mga kababayan. Dapat may second batch pa yan. May lalabas pa na iba pa mga miyembro ng Marines, miyembro ng military, mga kababayan, na magpapatotoo dun sa mali-maletang pera. Kaso ang problema mga kababayan, di ba, inaalok na ni Mr. M ng trabaho itong mga ito at mag-a-advance ng 200,000 kaso hindi po kinagat ng mga kasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at mas ginusto nilang sumama doon sa 18 dahil malaki nga ang bigayan mga kababayan, milyones.